Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating paghahanda sa ating panambahan ngayong gabi, inanyayahan po ang lahat na i-silent po ang ating mga gadgets para wala po tayong maging distraction or balakid sa pagsasamba ngayong gabi. And naway ang diwa po at ang Espiritu ng Diyos po ang maghari ngayong ating panambahan ngayong gabi. Sa tuwing sasapit po ang Huwebes Santo, buong paggalang po nating ginugunita ang mga madidilim na pangyayari sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ito'y naganap ayon sa sinasabi ng kasulatan at naging katuparan naman ng kanyang misyon sa pagpaparito sa mundo. Sumandali po tayong yumuko at alalahanin po ang sinasabi ng Ebanghelyo sa talatang 16 sa kabanatang 3 sa libro ng Juan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng walang hanggan na buhay. Naging isip-isipin na dahil dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang kanyang bugtong na anak ay kinakailangan magpakasakit at mamatay sa krus ng Kalbaryo. Inako ng buong buo ang kaparusahang nararapat sa atin at pinawi ng lubos ang ating mga kasalanan upang makapamuhay tayo ng may katwiran at kabanalan sa presensya ng Diyos, ang ating Diyos Amang makapangyarihan. Mapalad tayong kumilala na nananampalataya sa Panginoong Hesus bilang ating tanging tagapagligtas ng ating buhay at kaluluwa, sapagkat may pag-asa tayong mabuhay ng walang hanggan, kapiling siya ang sinasabi. Sa sandaling ito ng ating pagsamba, damahin natin ng buong paggalang ang presensya ng Diyos at ialay natin ang ating sarili ng buong buo at hiligin natin sa banal na Espiritu na pangindapatin natin siya at ang ating paglapit sa trono ng kanyang awa at biyaya. Tayo po lahat ay tumayo at awitin natin ang pangbungad na awit, Marilag na Jesus sa kumpas po ng Fairest Lord Jesus. Marilag ang araw.
Basahin po natin ang sagutan ng panawagang pagsamba. Ang sanlibutan ay sa Panginoon, ang mundo at ang lahat ng kanyang mga nilikha dito. Tugon. Sa magitan niya nilikha ng anak ng ay walang anumang nilikha ng hindi sa pamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw, at kailanmay hindi nagapi ng kadiliman. Galit higit na inibig ng mundo ang kadiliman kaysa ang kaliwanagan. Sabay-sabay. Tayo nang lumapit, sambahin natin ang Panginoong Hesus na naging masunurin sa Amang Diyos hanggang kamatayan sa krus. Tayo po ay manalangin. Ama, sa oras na ito, kayo po ay aming dinudulog. Kung mayroon pang mga balakid sa aming pagsamba ngayon, siyasatin niyo po ang aming mga puso, O Diyos. Sabi po sa awit 51, ako'y kaawaan mo, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking kasalanan. Wala po kaming kapangyarihan na iligtas ang aming sarili, O Diyos. Aming inaamin na wala kayo at kayo lamang po ang makakatulong at makakaligtas sa amin sa batas ng kamatayan. Kayo, O Diyos, ang aming dinudulog ngayong araw na ito. Gawin mo pong tulad ng niebe ang aming mga puso, O Diyos. Kami maging karapat-dapat na magpuri sa inyo ngayong araw. Salamat, O Diyos. Salamat. Kayo po ang maghari ngayong gabi. Amen. Sa awit ng pagtugon, atin pong kantahin ang buong pagsisisi, yaring paglapit. Buong pagsisisi, yaring paglapit, upang sa loob mo'y palinis, yamang narinig ko ang iyong tungtig, lumalapit ako, O Kristo. Buong pagsising kaninig luhod, at sa iyo'y pakukupkop, yamang sa dugo mo ako'y sinakop, lumalapit ako, O Kristo. Buong pagsisisi, yaring pagtawag, lunas ang tunay, aking hirap, taglay ang aking panghambat, pagkabag lumalapit ako, O Kristo. Buong pagsisising napalilingap, buhay kong ito'y gawing dapat, sa pangako mo ako'y nang hahawak, lumalapit ako, O Kristo. Sabay-sabay nating ipahayag ang pananampalatayang Kristiyano. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit ng lupa,
at kay Jesucristong bugtong niyang anak at Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, bumaba sa dako ng mga patay, sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Mula roon ay paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa pulungan ng mga taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Siya nawa. Kakaupo na po tayong lahat. Time po nating pakinggan ang pastol ng ating Panginoon na si Pastor Kokoy tungkol sa paghahanda sa ating banal na hapunan. Isa pong magandang gabi sa lahat. Noong nagsulat po si Apostol Pablo patungkol po sa mga naging gawain ng mga taga-Korinto, kung paano po nila tila ba niyurak ang pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoon sa kanila pong pagkakawatak-watak at gayon rin po sa kanila pong hindi inaasahang pagpapamalas ng pagkakasarili sa bawat isa. Minabuti po niya na bigyan po ng babala ang mga mananampalatayaang ito. At hopefully, as we reflect on the importance of the Last Supper, and as we later celebrate it together in this church, in the celebration of Maundy Thursday, I would just like to give us the importance that every time that the elements are put on the table, we should recognize the voice of the Lord making a call for each and every one of us. The first call that Jesus wants us to do when we celebrate the Lord's Supper is that we should recall His sacrifices. In Luke chapter 22, verse 19, we can see that Jesus Himself said, "This is my body, given for you. Do this in remembrance of me." Makikita po natin na madalas pong pinapaalala sa atin ng Panginoon na gawin po ang pagdiriwang ng banal na hapunan ng may pag-aalala sa Kanya. Pagpapaalala sa Kanyang mga ginawa na sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Maaring sabihin ninyo na, bakit pa tila kinakailangan pa nating paalalahanan? Kasi bilang mga mananampalataya, dapat ho, di ba? Automatic na yan sa ating doktrina, sa ating sinasampalatayanan. Ngunit makikita po natin dito ang importansya na sa pamamagitan po ng pagdiriwang ng banal na hapunan, ay maalala natin lagi ang ginawa ni Kristo. Kasi nakakalungkot man pong isipin, madalas po ang mga mananampalataya pang nagsasabi na sila po ay mga Kristiyano ang siyang madalas pong nakakalimot sa ginawa ni Kristo. Kaya dapat po nga natin talagang alalahanin ito. Gayon rin, makikita rin po natin na sa pagpapatuloy po ng ating pag-aalala sa ating Panginoon, dapat po rin nating isipin na yung pagpapaalala o yung remembrance na sinasabi po dito ng ating Panginoong Hesus ay isang utos. It is a command by God. Remembrance
of the Lord's sacrifice is a command when we do and partake the Lord's Supper. As you can see also, when we remember, hindi lang po natin inaalala yung historical event mismo na nangyari. But as Christians who are connected in Christ Jesus, we are called to remember Jesus personally. Kaya nga po kinakailangan konektado ka kay Kristo kapag nagpa-partake ka ng communion. Kasi kung tutustusin, kung historical naman pala talaga, ang punto ng ating Panginoon sa pagpapaalala sa Kanya, dapat pinamemorize na sa atin ng Panginoon yung eksaktong petsa, yung eksaktong oras, at yung eksaktong lugar na kung saan naganap ang banal na hapunan. Kung tutustusin nga po yung banal na hapunan ng isa sa mga pinakamagulong istorya sa loob po ng 4 na Gospels. May kanya-kanya po silang variation Pero hindi naman po nangangahulugan yon na mali po ang salita ng Diyos. Nangangahulugan lamang po na iba-ibang perspektibo ng mga taong ginamit ng Panginoon para mailahad ang katunayang si Kristo ay nagbahagi ng kanyang buhay sa pamamagitan po ng banal na hapunan. Ang pinapaalala po sa atin dito ng ating Panginoon, the command is not do this in remembrance of my death. The command was, do this in remembrance of me. And how can you remember Jesus if you are not connected to Him? There has to be a relationship first to Jesus Christ before you can do the remembrance of Him when we celebrate the Lord's Supper. Second thing that we are called to do every time that we celebrate the Lord's Supper is to declare Christ's death. Sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So when we talk about proclaiming the Lord's death, hindi lang po natin sinasabi na namatay si Kristo. Kasi ang kaakibat po ng pagsasabi natin na namatay si Kristo ay yung kaakibat ng mabuting balita. Amen? Na tayo ay tinubos niya mula sa ating mga pagkakasala. Na siya po ay namatay sa krus para tugunan ang puot ng Panginoon. Na siya ang pumalit para sa atin. So nangangahulugan po mga kapatid na sa tuwing pinagdiriwang po natin ang banal na hapunan ng ating Panginoon, we are as if preaching without words the gospel of Christ. Third, pinapaalala rin po sa atin that as we celebrate the Lord's Supper, the Lord is actually calling us to commune with Him. As seen in Matthew chapter 26, verse 20. Pansinin po ninyo, no? In this event, we can see that Jesus was reclining at the table with His 12 disciples. So madalas pong nakikita kasi natin na kapag meron pong picture ng Santa Cena o yung Last Supper, na pumapasok sa ating image yung picture na pininta ni ni Da Vinci, tama ba? Na naging nagkaroon pa ng konting nung nakaraan dahil nga maraming mga occultic raw na na symbolism. Pero makikita natin doon usually dinidepict yung Last Supper na ang lahat nakaupo habang kumakain. Pero in reality, when we try to look deeper in the customs of the people in Israel, usually they don't sit
on a chair when they eat. What do? They recline. Yung tipong alanganing higa, pero alanganing ring upo. Parang kagaya po ng nakikita ninyo. Tapos may lamesa. Kung may lamesa man, medyo mababa. So dito makikita natin na intimately talaga yung fellowship na nangyayari dito during this dinner. At gayon rin po ang paalala rin ho sa atin that as we reflect on the Last Supper that Jesus hosted in this time, we are also actually asked and called by God to enjoy fellowship with Him. And how can we enjoy fellowship with Him? If we abide in Him and He abides in us. If you could see in 1 John chapter 1 verse 7, ito yung ideal na fellowship na hinihiling sa atin ng Panginoon every time we celebrate the Lord's Supper. It says there, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another. The blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. As we can see here, makikita po natin na yung ideal fellowship na pinopromote po ng Lord's Supper is both vertical and horizontal in nature. The focus is on the vertical because we are communing with God as we celebrate the Lord's Supper because we are connected in Christ. And at the same time, we are communing with our brothers and sisters in Christ, as they are also fellow believers connected in Christ. So at the Lord's table, we celebrate both fellowship with God and fellowship with one another. So malinaw po yun, ano? Fourth, we are also called to contemplate on our lives. As seen in 1 Corinthians chapter 11 verse 28 to 32. Dito na po papasok yung babala ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto. Kung tutustusin, isa ito sa mga problemadong grupo ng mga mananampalataya na church plant ng ating Apostol Pablo. Kung atin pong titignan siguro sa konteksto natin yan, sa panahon natin yan, masasabi natin na si Apostol Pablo ay tila ba gumawa ng sulat para sa mga Quezonians. Marami raw pasaway ng mga churches sa Quezon City. Totoo ba yan, mga kapatid? Huwag naman po sana, ano? Pero kung babalikan po natin, bago po tayo dumako dito sa babala na ito na ibinigay ni Apostol Pablo, mismo si Kristo po ang unang siyang naghikayat sa mga alagad niya na suriin mabuti ang kanilang sarili bago sila makipisan sa kanya sa banal na hapunan. Kung mapapansin po ninyo, nung kinausap niya ang kanyang mga alagad, at pinahiwatig niya na merong isang tao ang magkakanulo sa kanya. Sabi niya, I tell you the truth, one of you will betray me. And he was talking basically to that person whom we now call as Judas. Pero lahat sila, di ba? Nung sinabi ni Jesus yung mga katagang yon, in-examine nila yung sarili nila at sinabi nila sa Panginoon, surely it is not me, Lord. So dito pa lang mga kapatid, pinakita na ng ating Panginoon ang importante
na ang importansya ng pagsisiyasat sa ating mga sarili bago tayo magdiwang ng banal na hapunan. Sa English, we call that as self-examination. At kaya nga po dito in our passage, makikita natin that Paul himself extended that call to examine ourselves to the believers in Corinth. Winarningan niya itong mga taong ito na kapag kayo ay kumain at uminom ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon, you are bringing judgment unto yourself. Kaya nga po, binibigyan natin ng pagkakataon rin ang bawat isa na sa tuwing tayo ay magdiriwang ng Santa Cena at tatanggap ng mga elemento, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na suriin natin ang ating mga sarili. Ilapit natin sa trono ng kahabagan ng Panginoon ang ating mga kasalanan at ihingi ito ng kapatawaran. Yun ang inisyal kaagad na pagkaunawa rin natin sa tuwing hinihiling tayo ng ating Panginoon na tayo ay magsuri sa ating mga sarili. Gayunpaman, mas lalong klinaro ni Apostol Pablo, specifically in verse 29 and also in verse 32, on how we should do this self-examination. In verse 29, he is quite telling us that when we receive the elements, the bread and the wine, we should recognize the body of the Lord. Sabi po doon, for those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. What does that mean when you say recognize the body of the Lord? It means, my brothers and sisters, that you acknowledge that the body of Christ was broken down for the forgiveness of your sins. Second, in verse 32, it means that we should examine ourselves so that we will not be condemned. Dito na ho papasok yung acknowledgement ng bawat isa sa atin kung meron ba tayong nagawang mga pagkakasala sa Panginoon. Dapat raw po'y inilalapit natin ito sa Kanya, sa panalangin. So dalawa po ang hinihiling sa atin. First, in verse 29, the self-examination focuses on the people and their faith in Christ, if they are really connected to the faith. Second is a call for those Christians who have unrepented, unconfessed sins to God. Now is the right time. Kaya nga, maganda kong sineselebrate lagi eh. Kung ako nga lang po masusunod, maganda every Sunday ang Lord's Supper eh. Kasi it is an opportunity for each and every believer to examine themselves, to check if they are still right with God, and to also help us in continuing our efforts to reach out to those who are attending in this church but do not know the gospel. Kasi tandaan po natin, if we invite people and let them partake the communion without them understanding the very heart
of why we celebrate it, they will receive judgment from God. Next, as we continue to also celebrate the Lord's Supper, we are also called by God to continue to show gratitude. In Matthew chapter 26, verse 26, it was highlighted there that while they were eating, Jesus took the bread and gave thanks. Nakakatuwa pong isipin na binigyan po talaga ng significance yung pagbibigay ng ating Panginoong Hesus ng pasasalamat. Kaya nga po, historically speaking, the Lord's Supper was referred to by the Greek Christians during that time with the term Eucharist. The term Eucharist is a term in the Greek language which literally means to give thanks. Pagbibigay ng pasasalamat. At yun nga po yung termino na ginagamit pa rin hanggang ngayon ng mga kapatid nating mga Katoliko. However, unlike us, evangelical Christians, Christian Reformed, Catholics believe that they are giving thanks to the process of transubstantiation. Yung doktrina po nila na literal kasing nagiging laman at dugo ni Kristo ang Eukarista o yung sinasabing tinapay na ginagamit nila. Anong tawag nila doon? Ostia. Sa tuwing nagmimisa sila. Pero tayo, we acknowledge that the Lord's Supper is the essence of the word Eucharist because, unlike the Catholics, we are thankful not of the bread and the wine being literally the blood and the body of our Lord Jesus, the flesh of our Lord Jesus, but we are thankful that as we celebrate the Lord's Supper, we are reminded of the complete works of our Lord Jesus Christ. We are grateful of the good news of salvation. We are grateful that our sins are forgiven. Those are the reason why we are Eucharist. We are giving thanks. And lastly, my brothers and sisters, every time that we are celebrating the Lord's Supper, we are called to hope on Christ's kingdom, His coming kingdom. As Paul reminded us in 1 Corinthians chapter 11, verse 26. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Yun po ang expectation natin, mga kapatid, every time we partake the Lord's Supper. Inaasahan po natin na darating po ulit si Kristo. Kaya nga po binanggit ni Jesus sa atin Sabi niya po, no, kung maaalala po ninyo, nabanggit niya na hindi po siya muling iinom ng alak hanggang hindi dumarating ang kanyang kaharian. So ito po yung kanyang pangako sa atin na sa tuwing tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan ay atin pong inaasam-asam. Na darating po ang araw na sa muling pagdiriwang ng Panginoon,
sa muling siya po ang magiging host ng banal na hapunan, sama-sama na po tayo sa kanyang kaharian. At hindi lang po basta-basta tinapay lang at alak ang kanyang iaalay. It will be the great banquet fit for the daughters and sons of the Most High. So as a reminder for us, my brothers and sisters, that if we heed the call of His table, instead of judgment, the Lord will strengthen those who will partake the Lord's Supper according to His perfect will. Sabi nga po, nung isa sa mga Protestant reformers na nagngangalang Ulrich Zwingli, pinaalala po niya yung importansya ng pagdiriwang ng banal na hapunan. Sabi po niya, eating is believing. Believing is eating. This is in the context of the Lord's Supper. Maging si Pablo, pinaalalahanan po yung mga taga-Korinto. In 1 Corinthians chapter 10 verse 16, he said to them, when we bless the cup at the Lord's table, aren't we sharing in the blood of Christ? And when we break the bread, aren't we sharing in the body of Christ? My brothers and sisters, this verse emphasizes the very symbolic nature of the bread and the wine, which also has a spiritual bearing that connects us, believers, to the body and blood of our Lord Jesus Christ, which in return strengthens our faith. So my brothers and sisters, as we celebrate the Lord's Supper, keep in mind of its importance, and keep in mind that this is essential according to the will of the Lord. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, ating pong awitin bilang tugon po sa mensahe na ating narinig ngayong hapon na ito. Ang pagpapaalala ng importansya ng banal na hapunan para sa atin. As we sing the song, "Drink the wine and eat the bread." Eager for the words you'll say. This will be a tender meeting. Tomorrow is His final day. Jesus says how He'll suffer. The price for sin is to pay. And as
at the table. Our hearts are stirred by what they learn. The bread and wine are but a symbol of his death till his return. Today we are remembering our Savior's death upon a tree. The bread is for his broken body. The wine is blood that flowed so free. Drink the wine, eat the bread. My death remember in this way. Drink the wine, eat the bread, till I come again someday. Drink the wine again someday, till I come again someday. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Mahal naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami ng lubos sa pagkakaroon ng isang memoryal sa dakilang pagpapakasakit ng aming Panginoong Hesus at ang walang pag-aalinlangang pag-asa ng kanyang muling pagbabalik. Inaalala at tinitiyak sa amin ng sakramentong ito na kami ay nakikibahagi sa iisang pag-aalay ng katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus na binuhos doon sa krus ng Kalbaryo, na sa pamamagitan ng aming pananampalataya ay makatatanggap kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, maging ang pagpapala ng buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal sa kapatid kay Jesucristo, unawain natin ang winika ni Apostol Pablo tungkol sa nakatatag ng banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya ay ipinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapiraso ito at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog ko sa inyo. Gawin niyo ito bilang pagpapaalala sa akin. Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabing, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakanin ninyo ang tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Mga hinirang ng Diyos kay Jesucristo, ang Panginoon ay nagganda ng isang hapag para sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya. Kung ikaw ay nagsisisi na sa iyong kasalanan at tunay na kinikilala siyang bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay,
Malugod kayong inaanyayang dumulog sa hapag na ito. In the upper room they have gathered, eager for the words he'll say. This will be a tender meeting. Tomorrow is his final day. Jesus shares how he'll suffer. The price for sin he is to pay. And as they eat and drink, he tells them, my death remember in this way. Drink the wine, eat the bread, my death is remembered in this way. Drink the wine, eat the bread, till he come again someday. Sitting is the table, our hearts are sanctified what they heard. The bread and wine are but a symbol of his death till his return. Thus today we are remembering our Savior's death upon a tree. The bread and for his broken body, upon his blood that flows so free. Drink the wine, eat the bread, my death remembered it this way. Drink the wine, eat the bread, till I come again someday. Till I come again someday. Till I come again someday. Mga kapatid, kunin ninyo ang tinapay at kanin, alalahanin at manampalataya na ang katawan ng ating Panginoong Hesus ay kanyang ibinigay para sa lubos na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maaari niyo na pong kanin ang tinapay. Mga kapatid, kunin ninyo ang saro ng katas ng ubas, inumin, alalahanin, at manampalataya na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay nabuhos para sa ganap na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Maaari niyo na pong inumin ang alak. Tayo po'y manalangin. Pinapasalamatan ka namin, Ama, sa pagpapaalala sa amin si Kristo sa pagputol ng tinapay at sa ibinuhos na alak. Ngayon ay naway ang pagkain na ito ay makapagbigay sa atin ng pananampalataya, magtiyaga sa pag-asa at lumago sa pag-ibig.
Gabayan nawa ninyo kami palabas sa mundo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Ang aming mga tainga ay nakabukas sa iyong salita. Ang aming isip ay alerto sa pagtawag mo sa amin. Ang aming mga puso'y selyado para sa inyong paparating na kaharian. Ang aming mga tinig ay nagpapahayag ng pangalan ni Jesus, aming Panginoon at aming Diyos. Amen. Mari na po kayo magsiupo. Mga kapatid, bilang pagpapahalaga at pasasalamat sa kagandaang loob ng Diyos sa atin, tayo nang mag-alay ng ating mga kaloob. Nais kong basahin ang isang paalala sa paghahandog na sinipi sa Deuteronomio bilang 8 at Kabanata 8, 18. Ang Diyos ang nagbibigay ng binhing itinanim at tinapay na makakain, at siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Tayo po ay magbigay ng ating kaloob. Tinatawagan ko po ang ating mga diakonesa habang kinakanta po ang kantang Tanging Alay. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makayanan makapagpaloob, mamaling hiyas ni gintong sinuko. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Tayo po ay manalangin. O Diyos, dinadakila ka namin sa lahat ng pinamalas mo sa amin sa araw-araw. Marilag at kaaya-aya ang mga kabutihan mo at wala itong katulad. O Diyos, sa gabing ito, pinapanalangin namin na kayo ang gumabay sa amin sa bawat segundo ng buhay namin. Sa simbahan, sa eskwela, sa trabaho, at sa aming bahay. Kayo po ang maghari at maitaas sa buong buhay namin. Tinataas at nilalagay po namin sa inyong harapan ang mga handog na ito. Hinahayag po namin na hindi po kayo nagkulang sa buhay namin. Ikaw ang aming Jehovah Jireh, tagapagkaloob ng lahat ng aming pangangailangan. O Panginoon, gamitin mo ang bahagi ng aming mga paggawa. Gamitin mo ito, O Diyos, sa pagpapalawak ng kadakilaan mo at ng kaharian mo dito sa lupa. Maghari ka, O Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay tumayo at awitin natin ang doksolohiya. Ang Diyos sa may papurihan,
Tayo po ay magsiupo. Handa po natin ang ating mga sarili sa paggunita sa madilim na yugto sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pagninilay-nilay sa madilim na yugto sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Ang pangipuspos ng Espiritu. Ayon sa aklat ng Mateo, Kabanata 26, talatang 36 hanggang 44. Pagkatapos ay pumunta si Jesus nakasama ang mga alagad sa isang pook na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kanila, "Maupo kayo rito, pupunta muna ako sa banda roon at mananalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. Noon ay nagsimula siyang malungkot at magbagabag. At sinabi niya sa kanila, "Punong-puno ng kalungkutan ang aking kaluluwa na halos ikamatay ko. Dito muna kayo at makipagpuyat sa akin." Lumakad pa siya sa di kalayuan at doon ay nagpatira pa at nanalangin na sinasabi, "Aking Ama, kung maaari, lumampas sa akin ang kopang ito. Gayunmay, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Bumalik siya sa mga alagad at nadatnan niya silang natutulog. Sinabi niya kay Pedro, "Hindi ba ninyo kayang makipagpuyat sa akin kahit isang oras lamang? Magbantay kayo at manalangin upang hindi kayo malagay sa tukso. Tunay na ang espiritu ay nagnanais, ngunit ang laman ay mahina." Sa ikalawang pagkakataon ay muli siyang umalis at nanalangin ng ganito, "Aking Ama, kung hindi maaaring lumampas ang kopang ito, malibang ito'y aking inuman, masunod nawa ang iyong kalooban." Bumalik na naman siya at naratnan silang natutulog, sapagkat mabigat na ang mga mata nila sa antok. Kaya't muli niya silang iniwan. Umalis siya at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na gayon ding mga salita ang binigkas. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang nag-iisa at buhay na Diyos, purihin ang iyong dakilang pangalan. Si Jesus na nagkatawang tao, walang bahid ng kasalanan, ay nakaranas ng pagkalungkot at pagkabagabag ng kanyang kaluluwa. Kami na makasalanan ay nakakaramdam din ng pagkabagabag dahil sa aming karumihan ay walang karapat-dapat ni isa sa inyong harapan. Bilang mananampalatayang Kristiyano at tagasunod ni Jesucristo, aming pong inaalala ang mga kaganapan, ang mga paghihirap ni Jesus mula sa kanyang pagkakadakip hanggang sa kanyang pagkakapako sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus na siyang tumubos sa lahat ng mga kasalanan dito sa sanlibutan ay napakadakilang pagpapala para sa lahat, higit lalo sa kanyang mga tinawag. Ayon po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 8, "Maggalak kayo, lagi magtiyaga sa pananalangin, pagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Ama, sa inyo po ang kapurihan, kadakilaan, ngayon at magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen and amen.
ang pagkakanulo mula sa Marcos 14, versikulo 41 hanggang 46. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, "Natutulog pa rin kayo at nagpapahinga? Tama na, oras na. Ipinagkakanulo na ang anak ng tao sa kamay ng mga makasalanan. Bumangon na kayo, umalis na tayo. Tingnan niyo, papalapit na ang magkakanulo sa akin." Nagsasalita pa si Jesus nang dumating si Judas, na isa sa 12. Kasama niya ang maraming tao may dalang mga tabak at mga pamalo. Sinugo sila ng mga punong pari, mga tagapagturo ng kautusan, at ng matatandang pinuno ng bayan. Humudyat sa kanila ang magkakanulo sa kanya. "Ang hahalikan ko ang siyang hinahanap nyo. Hulihin ninyo siya at pantayang mabuti." Kaya't sa pagdating, lumapit agad iyon kay Jesus at bumati, "Rabay," at siya'y kanyang hinalikan. Hinawakan ng mga tao si Jesus sa kamay at dinakip. Tayo po'y manalangin. Panginoon Kristo, kayo po ang tapat sa lahat, aming Panginoong Jesus, na nagligtas sa aming mga kasalanan. Kayo po ay nagmamahal sa amin ng walang kondisyon. Nararapat sa pagiging tapat namin at masunurin dapat kami sa inyo. Ngunit tulad ni Judas, sa aming pang-araw-araw na buhay ay napapangunahan kami ng seguridad na magkaroon ng pangsariling benepisyo. Kaya kami po ay umaamin na sa aming buhay na kami po ay minsay nagkakanulo sa inyo. Kaya humihingi po kami ng tawad, Panginoon, at nawa, Panginoon, kami po ay makita niyong karapat-dapat sa inyong habag at biyaya sa panglilinis ng inyong dugo sa araw-araw naming patuloy na pag-amin sa aming mga kakulangan sa inyo. Kalaki po nito ang pananampalataya na ang inyong kamatayan sa krus ay sapat na kabayaran sa aming kasalanan tulad ng aming pagkakanulo sa inyo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong ginawang sakripisyo sa krus, na sa kabila ng pananakit namin sa inyo, sa pagtalikod namin sa inyo, sa inyong inuutos sa amin sa araw-araw, kayo po ang nagligtas sa amin. Kaya dinadakila namin kayo at pinasasalamatan na may pusong may ninanais na kayo sundin sa araw-araw. Kayo po ang papurihan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang pagtatwa. Makikita po natin ito sa Mateo, ika-26 na kabanata, talata 55, 56, at 69 patuloy sa 75. Sa sandaling iyon ay sinabi ni Jesus sa maraming taong naroon, "Isa bang tulisan ang inyong pinuntahan at may dala pa kayong tabak at mga pamalo upang ako'y hulihin? Araw-araw kong nakaupo at nagtuturo sa templo, ngunit hindi ninyo ako dinarakip. Sugalit, naganap ang lahat ng ito upang matupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Sa sandaling iyon ay iniwan siya ng lahat ng mga alagad at sila'y nagsitakas." 69. Noon ay nakaupo si Pedro sa labas ng bakuran nang lapitan siya ng isang aliping babae na nagsabi, "Kasama ka rin niyang si Jesus na taga Galilea." Ngunit itinanggi niya ito sa harap nilang lahat. Sabi niya, "Wala akong alam sa sinasabi mo."
Paglabas niya sa tarangkahan ay nakita siya ng isa pang alipin na nagsabi sa ibang naroon, "Ang taong ito ay kasamahan din ni Jesus na taga Nazaret." At muli niyang itananggi ito na may kasama pang panunumpa, "Talagang hindi ko kilala ang taong iyon." Pagkaraan pa ng ilang sandali ay lumapit ang mga nakatayo roon at sinabi nila kay Pedro, "Sigurado kaming ikaw rin ay isa sa kanila. Halatang halata naman na sa iyong pananalita." Kaya't nagsimula siyang magsalita ng masama at sumumpang, "Hindi ko kilala ang taong iyon," at agkagad tumilawak ang manok. Noon ay naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus, "Bago tumilawak ang manok ay 3 ulit mo akong may pagkakaila." At siya ay lumabas at buong kapaitang umiyak. Nalangin po tayo. Panginoong Jesus, kami po ay iyong patawarin sa pagkatwa namin sa iyo. Sana po ay hindi humantong sa pagtilawak ng manok bago pa namin mapagtanto ang aming mga kamalian. Kilala ka po namin. Alam po namin ang hindi pagsunod sa iyong mga utos ay pagtatwa sa iyo. Sana ang banal na Espiritu ay hipuin ang aming puso na gumawa ng mabuti sa aming kapwa nang sa gayon, kahit hindi kami magsalita ay masaksihan nila sa aming mga gawa na kami ay iyong tagasunod. Salamat sa Diyos. Ang pagpaparatang galing sa aklat ni Lucas, Kabanata 23, talata 1 hanggang 5, 13 hanggang 15, 22 hanggang 25. Si Jesus sa harapan ni Pilato. Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Nagsimula sila na paratangan si Jesus. Sinabi nilang, "Natagpuan namin ang taong ito na inililigaw ang aming bansa at pinagbabawal ang pagbubuwis sa emperador.
Sinabi rin niyang siya ang Kristo, ang hari. Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot siyang, "Ikaw ang may sabi niyan." Sinabi ni Pilato sa mga punong pari at sa mga tao, "Wala akong makitang kasalanan ng taong ito." Ngunit nagpumilit sila at sinabing, sinusulsulan niya ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagtuturo sa buong Judea, mula Galilea hanggang sa lugar na ito. Tinipon ni Pilato ang mga punong pari, ang mga pinuno ng bayan at ang taong bayan. Sinabi niya sa kanila, "Dinala niyo sa akin ang taong ito na parang naguudyok sa taong bayan na maghimagsik. Pakinggan ninyo, ako ang nagsiyasat sa kanya sa inyong harapan at hindi ko matagpo ang nagkasala ang taong ito ng anumang bintang niyo sa kanya. Gayon din si Herodes, kaya binalik niya ang taong ito sa atin. Ang taong ito ay walang ginawang nararapat parusahang kamatayan. Kaya't nagsalita siya sa kanila sa ikatlong pagkakataon, Bakit? Anong ginawang masama ng taong ito? Wala akong matagpuang sala sa kanya na karapat-dapat na parusahang kamatayan. Kaya't matapos ko siyang ipahagupit, siya'y aking palalayain." Ngunit patuloy silang nagsigawan at nagpilit hinging ipako sa krus si Jesus at nanaig ang kanilang hiling. Kaya't pinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong kanilang hiniling, ang nabilanggong dahil sa paghimagsik at pagpaslang, at bigyan niya si Jesus sa kanila gaya ng kanilang nais. Let's pray. Our dear Lord Jesus, you are the righteous one, the only perfect man, God in the flesh. Your mission was to proclaim the truth and provide salvation, but you were accused. You were flogged, and you were crowned with thorns. It cost your life. It's a shocking thought that we may be indifferent as Pilate, as scheming as Caiaphas, as callous as the soldiers, as ruthless as the mob, or as cowardly as the disciples. You took upon yourself all the sins of our lives. Slow of heart to believe is a rebuke of the slowness in trusting God for what He had promised. Our Lord Jesus is the only remedy for our spiritual ignorance, but not until we acknowledge Him as our Lord and Savior. Lord, forgive us when we think, when we do, and we say things which break your heart. Forgive us when sometimes we compromise and conform to the patterns of this world. Then you enable us to conduct ourselves in a manner worthy of your glorious name. May your sacrifice prompt us to walk with you humbly and obediently. In your sweetest name we pray all these things. Amen. Pagbasa sa aklat ng Juan, Kapitulo 19, talata 16 hanggang 24, ang pagkapako sa krus. Verse 16, kaya ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang ipako sa krus. Kinuha nga nila si Jesus. Verse 17, habang pasan ni Jesus ang krus, lumabas siya tungo sa lugar ng bungo na sa Hebreo ay tinatawag na Golgota. Verse 18, ipinako nila roon si Jesus kasama ang dalawa pa. Ang isa ay nasa kanan niya at ang isa ay sa kaliwa. Verse 19, sumulat si Pilato ng ganitong pahayag at inilagay sa krus si Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Verse 20, nakasulat ito sa wikang Hebreo, Latin at Grego. Maraming Hudyo ang nakabasa sa pahayag na ito sapagkat malapit sa lungsod ang lugar na pinagpakuan kay Jesus. 21, kaya sinabi ng mga punong pari kay Pilato, huwag mong isulat ang hari ng mga Hudyo, kundi sinabi ng taong to, ako ang hari ng mga Hudyo.
22, sumagot si Pilato, ang naisulat ko ay naisulat ko na. 23, pagkatapos ipako ng mga kawal si Jesus, kinuha nila ang damit niya at hinati ito sa 4 na bahagi. Isa para sa bawat kawal, kinuha rin nila ang kanyang damit, panloob, wala itong tahi at hinabi ng buo mula sa itaas. 24, kaya sinabi nila sa isa't isa, huwag natin itong punitin, magpalabunutan na lang tayo kung kanino ito mapupunta. Naganap ito upang matupad ang sinasabi ng kasulatan. Pinagati-hatian nila ang aking kasuotan at para sa aking damit sila'y magpapalabunutan. Purihin ang Diyos sa paggawa ng salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y salamat sa iyong kabutihan, Panginoong Hesus, sa dakilang ginawa mo sa aming buhay. Salamat po sa pagiging hari mo, mas pinili mo, Lord, na magpakasakit sa krus para lang ipadama mo sa amin ang iyong pagmamahal. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagiging hari mo, Panginoon. Tinatwa namin kung sino ka sa aming buhay, kung ano ang magagawa mo sa aming buhay. Panginoong Hesus, salamat sa pagiging hari mo. Mas pinili mo, Panginoon, Lord, ang magpakasakit, ang magpakahirap, Panginoon, para, Lord, mapawalang sala kaming lahat ng mga tao. Salamat sa iyong walang pagmamahal sa amin, walang sawang pagmamahal sa amin, Panginoon. Salamat sa pagiging hari mo, Lord. Ginawa mo ang lahat para maibalik lamang kami sa piling mo, O Diyos. Salamat. Salamat sa dugong ibinuhos mo sa amin. Panginoong Hesus, patawarin mo po kaming lahat. Sa pagtatuwa namin, sa pagiging hari mo sa amin, sa pagtatuwa mo, Panginoon, namin, Panginoon, sa pagmamahal na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Lord, patawarin mo po kami. Panginoong Hesus, patawad po. At dalangin namin, O Diyos, nawa, masigit pa namin makita, hindi lamang ngayon, Panginoon, hindi makita namin, Panginoon, na Ikaw, yung Diyos at Hari ng aming buhay. Higit pa namin makita ang pagmamahal mo at layunin mo sa aming buhay. Salamat po. Ito pong aming samudalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen.
ang pagkamatay sa krus. Ito po yung makikita natin sa Marcos 15, talata 33 hanggang 39. Nagdilim sa buong lupain mula tanghaliang tapat hanggang sa ikatlong hapon. Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw ng malakas si Jesus, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilang nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." Tumakbo ang isang naroon at kumuha ng esponja. Binasa niya ito ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at inalok kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. At nahati sa gitna ang tabing ng templo, mula itaas hanggang ibaba. Isang senturyon ang nakatayo malapit sa krus. Nang makita niya kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, "Tunay na ang taong ito ay ang anak ng Diyos." Let us pray. O good and loving Jesus, we adore you and bless you for your holy cross, through which you have redeemed the world. We remember your suffering, your pain, and your ultimate sacrifice on the cross for the love of us all. We humbly ask for your forgiveness for our sins and for the grace to follow your example of love and compassion. My beloved Redeemer, since you have died for me, permit me to love you, for I wish but you, and nothing more. I love you. O Jesus, with my whole heart, I repent of having offended you. Never permit me to separate myself from you again. Grant that I may love you always and do with me what you will. May your death be a source of comfort and hope for us, and may we live lives worthy of your name. Amen. Ang paglibing mula po sa libro ni Juan 19:38 hanggang 42. Pagkatapos ng mga ito, hiniling ni Jose na taga-Arimatea na payagan siyang kunin ang katawan ni Jesus. Siya ay isang lihim na alagad ni Jesus dahil sa takot sa mga pinuno ng mga Hudyo. Pumayag si Pilato, kaya't pumunta si Jose at tinanggal ang katawan ni Jesus sa krus. Dumating din si Nicodemo na nagpunta noon kay Jesus isang gabi. May dala siyang mga pabango na pinaghalong mira at mga aloe na may 100 libra ang timbang. Kinuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito ng mga telang may pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. May halamanan sa lugar na pinagpakuan kay Jesus. Doon ay may isang libingan kailanman ay hindi pa nagagamit. Dahil ang libingan ay di kalayuan at noon ay araw ng paghahanda ng mga Hudyo, doon nila inilibing si Jesus. Let us pray. Heavenly Father, we come before you with humble hearts, inspired by the example of Joseph of Arimathea and Nicodemus, who showed courage and devotion in their care for Jesus. Grant us the strength to follow their example in our lives, in our own lives.
Help us to be bold in our faith and compassionate in our actions, always seeking to serve others with love and humility. May we honor you in all that we do, reflecting the light of Christ in our lives. As we reflect on the sacred moment of Christ's burial, a time of deep sorrow and profound hope, help us to find comfort in the promise of resurrection and new life. Teach us to trust in your divine plan, even in times of uncertainty and grief. May we always remember the depth of your love and the hope that springs from Christ's victory over death. Strengthen our faith and guide us in your ways. In Jesus' name we pray. Amen. My faith looks up to thee, the Lamb of Calvary.
Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Banal na Ama, marami pong salamat na sa tagpong ito ng pagpapaalala ng naging sakripisyo ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kami, Panginoon, ay nilatagan niyo ng pagkakataon na maalala ang lahat ng ito nang may pagnanais na umasa sa kanyang mga pangakong ipinagkaloob na sa lahat ng mga nagtiwala sa kanya, tumanggap sa kanya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ay makakaasa ng buhay na walang hanggan. Dalangin po nawa namin, Panginoon, na sa gabing ito, kalugdan niyo po ang bawat isa sa amin. Kalakip ng mensahe, ng tinebreng ito, Panginoon. Kalakip ng pagpapakumbaba ng aming Panginoong Hesus at pagpapakita ng kanyang pagmamahal una sa iyo, Panginoon. Gayon rin sa amin. Dalangin nawa namin na gaya po ng mensahe ng huling hapunan, may pakita rin po namin nawa, Panginoon, sa aming paglabas ng iglesyang ito, ang pag-ibig ni Kristo Jesus ay hindi nagmamaliw. Pinapakita niya ito, Panginoon, sa kanyang naging sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, na sapat at nakasasapat sa kapatawaran ng mga taong lalapit sa kanya ng may pananampalataya. Naway mamuhay, Panginoon, ang mensahe ng mahal na araw sa bawat isa sa amin. Siya nawa ang mangyari sa ngalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Mga kapatid, sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus at sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen at amen.